Ngayon ang Panginoon, ngayon po ay ikalabing-apat na linggo ng karaniwang panahon at ang aming mga pagbasa ay nagpapahayag sa atin na kagalakan na dulot ng kanyang pagliligtas. Tatlong bagay o unan ay sinusuko ko kayo. Mamaya ay itong pagdiriwang ng misa ay ating isusuko muli yung ating mga katekista. Formal. Tawagan natin ay sending off, pagsusuko. Pero bahagi rin kung saan nakita natin itong pagsusuko na ito ay sa mga organisasyon ng simbahan, sa mga pari, sa mga madre, sa mga pumapalo sa buhay ng sagrado. Hindi lang po yan. Ngunit tayong lahat ay isinusugo ng Diyos. Maaaring hindi bilang isang samahan, ngunit bilang isang individual. May misyon tayo na kinakahan sa daigdig na ito. Hindi pwede sabihin natin na ang pagtugon natin sa panawagan ng Diyos ay kung tunay na naunawaan natin yung pananampalataya na tinanggap natin, hindi pwede wala tayong gagawin. Marami tayong gagawin. Sabi niya, marami ang aalihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya bahagi ko, sabi nga, kapag sa pag-ilos na ito, marami tayong gagawin kasi marami gagawin, kakaunti ang manggagawa. Mas madali mo gawin kapag marami ang gagawa at kakaunti lang yung gagawin. Sandali lang. Kailangan medyo may pagkabaligtad. Pero bahagi o natin may misyon na ibinibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Anong misyon mo sa buhay na ito na ibinigay ng Diyos? Maaaring may misyon ka, depende. Yung tinatawag mo minsan natin mission order. Pero ang Diyos ko, nagbibigay din sa atin ng mission. Kaya ang tanong ay, ito bang pagkilos natin ay isang pagtugon sa mission ni Jesus? Medyo may kahirapan. Bakit? Sapagkat sabi na ay maraming gagawin. Kapag naiintindihan talaga natin yung ating mission, nakita natin marami kahit dapat may isang kapagbaga. Hindi lang yun. Yung panaya na ipinahayag niya sa silid, anong sabi na ng klaseng pagsuko? Sinusuko ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asang gubat. So, well, sabi nga po na isa ay parang mahirap ipaiwanan yung kordero sa gitna ng mga asang gubat para mas maunawaan daw natin. Para kang sinusuko na bilang manok sa gitna ng mga bayawa. Ibig sabihin ay ano ka? Ikaw ay parang nagiging pakin. Pero yun ang panaya. Sa hindi lang tayo isang pagpapahayag, pagtugon sa misyon. Halimbawa, sa tingin mo na gusto ng Diyos ay ikaw ay maging mabuting tao, hindi kaya yumaman para marami kang matulungan. Bahagi yun, hindi kaya ay maging sikat na kung ano
kinakailangan natin, pamamaraan. Kinakailangan natin pamamaraan natin, kaakibat din ng pamamaraan na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Lately, parang 2 days ago, nalaman mo pala na mayroon palang relo na 80 million, baka mission nila magkaroon ng relo ng 80 million. Masama ba yun? Hindi, masama yun. Na magkaroon ka ng relo ng 80 million. Nakakita na ba kayo ng relo ng 80 million? Ako, hindi pa ako nakakita. Pero mayroon gano'n. Masama na magkaroon ka ng 80 million na relo? Hindi. Pero gano'n eh, paano ko na kumaya? Naging sikat ka man, naging matagumpay ka man sa iyong gawain, yumaman ka man, pero gano'n ay ano yung pamamaraan na nakamit mo yung bagay na yan. Kaya yung hamon na paanyaya ng Jesus, bahagi yun, may mission na ibinibigay sa amin ng Diyos. At kung natupad namin yung mission na yung isang ayon sa kanyang bigay, good. Pangalawa, pagpasok ninyo sa inyong bahay, sabihin mo ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Tagapagdala ng kapayapaan. Yung iba kasi ay nagdadala ng away, nagdadala ng gera, nagdadala ng gulo, may kalis na katawan. Bahagi yun na kung saan ang dulot na yung susyede ay kapayapaan. Kung lutusin mo, yan ay napakahalaga sa ating pagkilos. Kasi sa loob ng banal ng pagkiriwang ng misa, meron tayong ginagawang na narinig magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Yan ay bago namin tanggapin ng aming Panginoong Jesucristo. Doon pa man din yan, magbibigay na tayo ng kapayapaan. At alam namin, sabi na ay come in peace. Dumating ako na ang dala ko ay kapayapaan. Bahagi ito sa ating mga greetings, may iba-iba tayong pamparaan ng greetings. Pero yung ating sistema, katawag-tawag natin doon, yung greetings of peace natin sa latong sa katuloy, ang technical term din keys of peace. Ang alin ng kapayapaan, hindi alin ni Judas. Kapag yung mga kapatid natin na nakapunta sa Middle East, kung tawagin natin ngayon ay West Asia, ay yun. Hindi lang po ang Israel, kundi yung mga karating bayan, yun ang kanilang greetings. Sila ay nagbebeso-beso. Kiss of peace. Babae man o lalaki. Kiss of peace. Lalaki sa lalaki, kiss of peace. Sa atin, mayroong mga nagbebeso-beso, babae lang. Pero yun ang kanilang alam. Pero bakit? Kasi ang dala mo ay kapayapaan. Bahagi o yung nawag natin kalimutan, lalo-lalo na ngayong kapanahonan na ito, na ang tao ay punong-puno. Punong-puno ng alalahanin, depression, stress, anxiety. Yun ay kalimitan na naranasan namin. Pagkakataon na kung saan mga magawa ng mga sitwasyon na kinabibilangan natin. Sakit. Kaya naman yung sabi ni Jesus, pagaling ninyo mga may sakit. Para naman naman, sabi nga, right after the first Mass, mula ng February, nagkaroon tayo ng healing session. Pagaman, the whole Mass is already the healing session. Pero wala tayong sinabi bigyan ng pagkakataon natin
para makita natin na tayo ay magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. Kasi mahirap po magkaroon ng kapayapaan kapag kayo ay may sakit. Pero yun ang panay ay pinapaalam ng Jesus. Tagapagdala ng kapayapaan. Hindi lamang sa dagat ikaw ay mapayapa, ngunit maibahagi mo sa iba ang kapayapaan na dulot ng ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo, ay magalang kayo noong kahapon. Kasi every first Saturday of the month tayo ay nagpo-position. Sabi namin para mapalawak namin yung ating debosyon sa mahal na Beren ng Dilaog. Kasi wala makakitang debosyon sa amin sa mahal na Beren ng Dilaog. Kundi yung pagpunta natin sa katedral, ito debosyon, invitasyon lang sa atin yun. Kaya nung ako'y dumating dito, sinabi ko na magkakaroon tayo ng proseso ng visa, pero yung kahapon, ang pinunta natin ay pupunta tayo sa Sitio Maligaya. Yung mga sa hindi malaman kung saan yung Sitio Maligaya. Kaya bahagi yun. Pero bahagi pa rin ng sulit, yung Sitio Maligaya. Baka sa ibang sitio kayo mapunta. Kasi may sitio rin dyan na nawag yung Maligaya. Pero yung ang pahayag ng Jesus, magalang kayo, hindi bagay dahil sa kanila. Hindi sa maaaring natupad ninyo yung inyong mission sa buhay na ito. Hindi dahil sa kayo ay umama. Hindi dahil sa kayo ay naging kilala, tanyag. Hindi dahil sa kayo ay makapangyarihan. Hindi dahil sa nasabi sa Ebanghelyo nakapagpapalaya sa iyo ng masamang espiritu. Saan tayo dapat na padala? Sapagkat nakasulat na sa langit ang inyong mga pangalan. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Nakasulat na ba sa langit ang inyong pangalan? Ang mga kapatid, nakasulat na ba? Sino may sabi nakasulat na? Nasa kamay. Nasa mga kamay. Maya kayo magtaas sa kamay. O sino may sabi hindi pa? Nasa kamay. Maya kayo magtaas sa kamay. Nakasulat na. Nakasulat na sa langit ang pangalan natin. Kailan? Kailan nakasulat na? Nung tayo ay pininyagan. Bahagi mo yun. Kaya ano natin ang kailangan? Pangalagaan natin. Pangalagaan natin. Bahagi mo yun. Kaya nga, tuwing magbibinyag, palagi kong pinapaalala. Lalong-lalo na doon sa mga magulang at doon sa mga bibinyagan kung sila ay nakakaintindi na, no? Na kaya tayo magpapakabuti, kaya tayo umiiwas sa masama. Bakit? Kasi it is who we are. Tayo yun. At bakit tayo yun na magpapakabuti at umiiwas sa masama? Kasi ang pagpapakabuti at umiiwas sa masama ay gawain mo ng tagalangit. Gawain mo ng tagalangit. Hindi o nasa pinangit pagka nagpapakabuti pagka gumagawa ng masama para mapunta sa langit. That is theologically wrong. Bahagi o yun.
ka napunta sa langit, gawa na kayo gumawa ng mabuti. Magpapatunay lamang na ikaw ay tagalangit ang paggawa mo ng mabuti. Pero kaya ka tagalangit sa magagaling, higit sa lahat, at una sa lahat, ikaw ay bininyagan. Tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo sa biyaya ng sakramento ng binyag. Father, bata pa yun. Wala pang masasabi. Yun ang ganda ng biyaya ng pagkilos na ipinagkakalood ng Diyos. Na nais na ipagkalood sa atin ng alin. Ang biyaya ng pagliligtas na walang presyo. Ang mahalaga lamang ay pakinabangan natin at pangalagaan. Dito po, nawa mo na lahat ng ito ay isang pagpapaalala. Kasi ang pangalan natin ay nakakukit sa langit. At kapag hindi natin nakakalimutan yan, sinasabi ko sa inyo na magiging makahulugan ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Tunay natin makakamit yung ating misyon na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa Kristo at makapagdadala tayo ng kapayapaan sa bawat